Uy mga kapitbahay, may bago akong tsismis sa inyo. Tawag ni Elena sa mga tao pagkarating niya sa kanilang lugar. Parang mga itik na nakawala sa kulungan kung maglabasan ng mga kapitbahay niya. Karamihan ay mga kasing edad din niya na nasa late 40 at early 50 na. Oh, anong latest ngayon, Mer? Sagot sa kanya ng kapitbahay na si Carla. Nasa kasalukuyan na naglalabas sa harap ng pinto nito. Si Ramon nagbalik na. May kasama siyang babae pero hindi yung asawa niya. Nalalaki pa ang mga mata ni Elena habang ibinabahagi ang mainit na balita. Nagsipagsigawan sa gulat ang mga kapitbahay. Kung sambahin nila ang mga salita ni Elena, akala mo isantong ibinaba sa lupa para maghatid ng biyaya. Grabe si Per. Inunahan pa ako. Matagal ko na rin gustong palitan ang asawa ko eh. Singit ni Jose kaya nakatanggap tuloy siya ng sapak sa asawa niya na nasa likuran lang. Diyos ko! Eddie confirm na may bago na naman siyang kabit. Ang lakas ng loob ah. Pang-ilan na ba niya yun ngayon? Singit din sa usapan ni Benito. Ano pa nga ba? Kaya ay like and share niyo na rin sa kabilang barangay ha. Kailangan din itong malaman ni Nena at ni Kumaring Rita Santos. Bulalas niya pa habang nagkakagulo sa paligid ang mga kapitbahay niya na tulad niya ay makatid ng dila. Samantala, agad namang pinaghanda ng pagkain ni Ramon ang kanyang bisita. Kararating lang niya sa bahay matapos magpakalayo-layo ng ilang buwan dahil sa kabila ang issue na hinaharap niya. Ramon ang tawag sa kanya ng marami dito. Shortcut ng pangalan niyang Ramoncito. Bayagbag. Sinarado niya ang lahat ng bintana sa paligid para walang magtangkang sumilip at makiusyoso sa ganap sa buhay niya. Kamakailan kasi ay kumalat sa buong bayan ang ginawa niyang panloloko sa sariling asawa at ang malagim na pangyayaring kabuntot nito. Nahuli siya ng kabiyak na Teresa sa akto habang nakikipagtalik mismo sa kwarto ng kanyang kabit. Dahil sa sobrang galit, hindi nakapagpigil ng emosyon ang babae at napatay nito ang kabit niya. Galit na galit dito si Ramon. Nagawa pa niyang saktan ang sariling asawa. Nagtagal ay umabot din sila sa korte. Pero sa kabila ng lahat, hindi nakulong si Teresa dahil ang nangyari daw sa kanila ay pasok sa batas na kung tawagin ay Artikulo 247, kung saan oras na mahuli ng legal na asawa ang kabiyak nito na nakikipagtalik sa ibang tao, ay maaari nitong patayin ang kahit sino sa kanila o saktan sa matinding paraan ng hindi nakukulong. Ang naging parusa lamang kay Teresa ay destierro, kung saan kinakailangan nitong lumisan at magpakalayo-layo ng lugar na mailayong 250 kilometro o higit pa. Naging trending topic na parang teleserye ang pangyayaring yon sa buong bayan nila. At kahit nakapatay ng tao ang asawa niya, hindi ito naging kriminal sa mata ng marami. Bagkus ay siya pa ang naging kriminal dahil sa panlolokong ginawa niya. Hindi daw aabot sa ganoon ang lahat kung hindi dahil sa pangangaliwa niya. Siya raw ang may kasalanan kung bakit naparusahan ng ganoon ang kanyang asawa. Dahil dito, napilitan din siyang lumayo para hindi ma-stress sa bunganga ng mga kapitbahay niyang marites. At makalipas nga ng halos 1 taon, ngayon lang niya naisipang umuwi dito kasama ang kapatid niya sa labas na si Lila. Palibasa ngayon lang nila nakita ang babae at wala ring alam ang mga tao dito tungkol sa iba pang parte ng personal niyang buhay. Kaya hindi pa nila alam na may kapatid siya. Sigurado ka ba sa desisyon mong umuwi? Pwede ka namang tumira doon sa amin. Kaysa naman sa mag-isa ka rito. Siguradong pagchichismisan ka lang ng mga tao dito. Sabi sa kanya ni Lila habang kumakain ito ng merienda sa lamesa. May dahilan kung bakit ako nagbalik dito. Huwag kang mag-alala. Babalik din naman ako. May kailangan lang akong asikasuhin dito. Sagot naman niya sa kanaupo sa tabi nito. Kung aalis ka na, ano palang balak mo rito sa bahay? Natural iiwan ko na. Wala akong dadalhin sa mga nandito kahit isa. Hindi mo man lang ba ibebenta ang mga gamit mo para kahit papaano mapakinabangan mo rin? Hindi na. Gaya ng sinabi ko, wala akong gustong dalhin dito. Aalis din ako agad. Hindi ako pwedeng magtagal dito. Ihahatid na kita. Huwag na. Baka lalo ka pang pagpestahan ng mga tao dyan sa labas. Ako na lang ang maglalakad mamaya papunta sa sakayan. Kabisado ko na rin naman. Sigurado ka? Diretso lang naman pala ang lakad eh. Ako na lang ang bahala.
Napatango na lang si Ramon sa kasumandal sa kinaupuan. Napabuntong hininga siya at tumingala sa kisam. Hanggang ngayon, punong-puno pa rin ang galit at puot ang puso niya dahil sa nangyari. Sobrang nasira ang buhay niya. Mula kasi nang kumalat ang balita, agad siyang nasibak sa trabaho. Agad siyang itinaboy ng mga kamag-anak at iniwasan din ng mga kaibigan na pinagkakatiwalaan niya noon. Ang daming nawala sa kanya. Kabilang na ang kalahating bahagi ng pagkatao niya. Alam naman niya na mali ang kanyang ginawa pero ayaw niya yung aminin sa sarili. Katwiran kasi niya kahit nang bababae pa siya, mas matindi pa rin ang naging kasalanan ng asawa niya dahil nakapatay ito ng tao. Pinatay nito ang kabit niya. Sinyaman yon o hindi. Ang katotohanang pumatay ito ng may buhay ay dapat lang ituring na mas mabigat na kasalanan kaysa sa pambababae. Pero ang mga kapitbahay nila dito tuwang-tuwa pa kay Teresa sa ginawa nito. Ito pa ang naging bayani sa mata ng lahat habang siya ang sumasalo sa lahat ng galit at pangungutya ng buong bayan nila. Kanina pa nga lang habang naglalakad siya, kabilaan na ang mga bulong na naririnig niya na bumubulong na naman sa kanya. Pero sa kabila ng sakit at pagkadurog na idinudot nito, kailangan niyang manatili dito dahil may misyon siya na dapat gawin. Gabi, tulog na lahat ng mga kasama ni Elena sa bahay. Siya na lamang ang gising at kasalukuyan pa ring nagpapahid ng lotion sa kanyang mukha. Nakatapis pa siya ng tuwalya at mamasa-masa pa ang buhok. Habang nagsasagawa ng skincare sa harap ng salamin, narinig niyang lumangit-ngit ang pinto sa sala. Nagulat siya nang makitang bukas na ito. Agad siyang lumapit doon para isarado ito. Napaisip siya kung paano yun nagbukas. Gayong wala naman palang kahangin-hangin sa labas. Sinarado na lang niya ang pinto at kinandado na rin. Pagkatapos ay nagbalik siya sa salamin para ipagpatuloy ang ginagawa. Gandang-ganda si Elena sa sarili. Hindi talaga kumpleto ang gabi niya kapag hindi nakapaglagay ng skincare. Ngunit sa kalagitnaan ng pagbapahid niya ng lotion sa mukha, nakaramdam na lang siya ng kakaibang init sa paligid. Hindi ang init ng gabi kundi isang init na parang apoy mula sa lupa, isang init na nagmumula sa mga butas ng dingding. Nagdadala ng amoy na nasusunog na balat at bulok na dugo, isang init na hindi nakakapagpawis kundi nakakapagpakilabutan, parang mga daliri ng patay na humahaplos sa kanyang liig mula sa likod ng salamin. Ilang saglit lang biglang nabasag ang salamin sa kanyang harapan, hindi basta nabasag kundi parang sumabog mula sa loob. Ang mga piraso ay hindi bumagsak ng mahina kundi lumutang sa hangin, parang mga butil ng yelo na may buhay. Gumagalaw ng dahan-dahan, nag-iikot na parang mga mata na kumikislap sa dilim, naghihintay na kumagat sa kanyang balat. Napasigaw siya sa gulat at napaatras, ang kanyang mga paa ay nanginginig sa sahig na biglang nagiging malamig, parang lupa ng libingan na nagbubukas sa ilalim ng kanyang mga daliri. Ganoon na lamang ang kanyang pagkasindak nang makita kung paano lumutang ang isang bahagi ng salamin na nabasag, parang may hindi nakikitang puwersa na humahawak dito, isang puwersa na hindi hangin kundi isang kamay na walang laman. Mga daliri na matigas at malamig, naghihigpit sa mga piraso na parang mga ngipin na nagkakagat sa hangin, nag-iiwan ng mga tunog na parang pagsipsip ng dugo mula sa isang sugat. At bago pa siya nakatakbo, bigla na itong humagupit sa kanyang bibig. Ang salamin na iyon ay hindi basta dumapo. Ito ay tumagos sa kanyang mga labi na parang kutsilyo, nag-iiwan ng isang sugat na hindi dumudugo kundi nagiging itim. Isang itim na parang tinta na dumadaloy pababa sa kanyang liig. Nagdadala ng isang lasa ng bulok na karne sa kanyang dila, isang lasa na hindi nawawala kahit pagkatapos ng pagkamatay. Ang dating tagapaghatid ng balita ang naging mainit na usapan ngayon sa buong barangay. Isang bangkay na si Elena nang matagpuan sa loob ng kanilang bahay. Nakahandusay ito sa sahig at wasak ang bibig. May salamin ding nakatarak sa gitna ng liig nito. Ang mga kapitbahay ay hindi lamang nag-uusap, sila ay nanginginig sa tuwing binabanggit ang pangalan ni Elena. Ang mga bulong nila ay hindi matamis kundi parang mga tinik na tumatagos sa hangin. Nagdadala ng isang amoy ng dugo na hindi nakikita ngunit ramdam sa ilong. Isang amoy na nagmumula sa mga piraso ng salamin na nawala ngunit nananatili sa mga alaala. Ang mga mata nila ay laging nakatingin sa kanilang mga pintuan, naghihintay ng isang langit-ngit na hindi mula sa hangin, kundi mula sa isang presensya na lumulutang sa dilim, isang presensya na hindi tao kundi isang anino ng galit. Naghihintay na kumagat sa mga dila ng mga hindi handa. Sa mga gabing sumunod, ang katahimikan ng barangay ay hindi kapayapaan. Ito ay paghihintay ng isang hininga na mabigat, parang hininga ng isang bangkay na nagising. Naghihintay na kumanta ng mga bulong na hindi naririnig ng tainga, ngunit ramdam sa kaluluwa,
mga bulong na nagbabanta na kunin ang susunod na biktima. Sa mga araw na sumunod, ang mga kapitbahay ay hindi na nag-uusap ng malakas, sila ay nagbubulong sa mga sulok ng kanilang mga tahanan, ang kanilang mga tinig ay parang mga hangin na may dala ng amoy ng bulok na dugo. Isang amoy na hindi nawawala kahit pagkatapos ng paghugas ng mga kamay, isang amoy na nagmumula sa mga sugat na hindi gumagaling, mga sugat na nagiging mga mata sa dilim. Si Carla, na dating kaibigan ni Elena, ay hindi na natutulog ng mahimbing sa tuwing pumipikit siya. Nakikita niya ang mga piraso ng salamin na lumulutang sa kanyang mga panaginip, mga piraso na hindi matigas kundi malambot, parang mga dila na humahaplos sa kanyang mukha, naghihintay na kumagat sa kanyang mga labi at hilahin ang kanyang mga lihim pababa sa isang butas na walang wakas. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis sa tuwing naririnig niya ang isang langit-ngit sa kanyang pinto. Isang tunog na hindi mula sa kahoy kundi mula sa isang kamay na walang laman. Isang kamay na naghihigpit sa kanyang liig mula sa likod ng salamin sa kanyang kwarto. Isang gabi, habang nagpapahid si Carla ng lotion sa kanyang mukha, ang parehong ritual na ginawa ni Elena, biglang naramdaman niya ang init na iyon muli, isang init na hindi mula sa hangin kundi mula sa mga butas ng kanyang balat. Isang init na nagdadala ng mga alaala ng mga bulong ni Elena. Mga bulong na hindi matamis kundi parang mga tinik na tumatago sa kanyang dila, nag-iiwan ng dugo na hindi dumudugo kundi nagiging itim. Isang itim na parang tinta ng mga lihim na hindi dapat sabihin. Ang salamin sa harap niya ay hindi nabasag ng biglaan, ito ay nabasag ng dahan-dahan, ang mga piraso ay hindi bumagsak kundi lumutang, gumagalaw ng parang mga isda sa tubig, mga isda na may mga mata na kumikislap ng galit. Naghihintay na kumagat sa kanyang refleksyon at hilahin siya pababa sa isang mundo ng mga salamin na walang wakas, isang mundo kung saan ang bawat piraso ay isang bibig na nagbubuka para sa kanyang mga lihim. Napasigaw siya, ngunit ang sigaw niya ay hindi lumalabas, ito ay nananatili sa kanyang lalamunan, parang isang salamin na tumatago sa kanyang bibig, nag-iiwan ng isang sugat na hindi gumagaling, isang sugat na nagiging isang dila ng galit na hindi niya makontrol. Ang mga kapitbahay ay hindi lamang natatakot, sila ay nagsisimulang magduda sa isa't isa. Ang kanilang mga tingin ay hindi matamis kundi parang mga kuko na kumakamot sa balat ng kanilang mga lihim na biglang nagiging mga bulong sa gabi. Mga bulong na hindi mula sa mga labi kundi mula sa mga butas ng mga pinto, mga butas na parang mga mata na nagmamasid sa kanilang mga gabi. Si Benito, na dating kaibigan ni Ramon, ay hindi na makatulog sa tuwing pumipikit siya. Nakikita niya ang mga imahe ng mga babaeng iyon, mga babaeng hindi lamang tsismosa kundi mga anino ng galit. Mga anino na lumulutang sa kanyang mga panaginip na may mga dila na matulis at madugo, naghihintay na kumagat sa kanyang mga salita at hilahin siya pababa sa isang butas ng mga lihim na hindi nawawala. Ang kanyang bibig ay laging tuyo, parang may salamin na nananatili roon, isang salamin na hindi nawawala kahit pagkatapos ng paghugas, isang salamin na nagiging isang sugat na nagdurugo ng mga bulong na hindi niya masabi. Sa mga araw na sumunod, ang barangay ay hindi na ang dating barangay. Ito ay naging isang lugar ng mga anino na hindi mula sa liwanag kundi mula sa mga lihim na lumalabas mula sa mga bibig. Mga lihim na biglang nagiging mga dila ng galit, mga dila na parang mga kuko na kumakagat sa hangin, naghihintay na kumagat sa mga hindi handa. Ang mga tao ay hindi na nag-uusap, sila ay nagbubulong sa kanilang mga isip, ang kanilang mga saloobin ay puno ng mga imahe ng mga salamin na nabasag, mga salamin na lumulutang at humahagupit. Mga salamin na hindi lamang tumatago sa bibig kundi sa kaluluwa, nag-iiwan ng mga sugat na hindi gumagaling, mga sugat na nagiging mga mata sa dilim, nagmamasid at naghihintay ng susunod na biktima. Habang sinasambit niya yun ng 5 beses, kailangan niyang pumikit. At sa bawat matatapos na pagbigkas, kailangan niyang huminga ng 3 beses bago ulitin. At sa muli niyang pagmulat, oras na mawala na ang refleksyon niya sa salamin. Nangangahulugan yun na gumana na ang ritual at siya ay magiging invisible na sa mga mata ng tao. Ang tanging paraan lamang para makabalik siya sa dati ay mamamatay ang kandilang sinindihan niya sa harap ng salamin. Pwede itong mamatay kung mahanginan o kaya siya mismo ang ihip nito kapag gusto na niyang bumalik sa normal. Kaya sinigurado niya na walang hangin na nakapasok kagabi sa pamamagitan ng pagsara lahat ng pinto at bintana ng kwarto. Isa ito sa mga naisip niyang paraan para ilabas ang kanyang galit. Galit na nagmula pa rin sa nangyari sa kanyang kabit. Dahil hindi niya labis na matanggap ang pagkamatay ng kerida niya, kung ano-ano na ang pumasok sa isip niya para lang mapaglabanan ng depresyon. Hanggang sa umabot na nga siya sa puntong ipinasok na ang sarili sa kulto at isinangla ang kaluluwa sa kanila.
At dahil sa pagkakaroon niya ngayon ng itim na kapangyarihan, naisipan niyang magbalik dito para gantihan ang lahat ng mga tsismosa nilang kapitbahay na patuloy na nagpapakalat ng masasamang balita sa kanya. Lahat ng mahuli at marinig niyang may masasabi sa kanya ay papatay niya sa ganitong paraan. Yun na lang ang naisip niyang solusyon para takpan ang malaking sugat na idinulot ng mga nangyari. Kahit siya ang tunay na may kasalanan, hindi niya yun matanggap sa sarili. Kaya naisipan niyang gumawa na lamang ng karahasan. Ito na lang ang pamamaraan niya para mapaglabanan ng matinding sakit at konsyensyang pilit lumalamon sa kanya. Dahil dito, nahigitan na rin niya ang kasalanan ng asawa. Dati siya ang may lakas ng loob na palabasing ito ang masama dahil napatay nito ang kabit niya. Pero ngayon dahil sa ritual na ginagawa niya, hindi niya namamalayang siya na ang nagiging mas mahaba ang sungay. Nang sumunod na gabi, muling isinagawa ni Ramon ang ritual. At nang maglaho na ang refleksyon niya sa salamin, tumayo na siya at naglakad palabas. Invisible na muli siya sa mga mata ng tao. Siya lamang ang may kakayahang makita ang sarili niya. Pero oras na tumingin siya sa kahit na anong salamin, doon niya mapapansin na wala siyang refleksyon. Sunod niyang pinuntahan ang bahay ni Carla. Bukod kay Elena, isa ang babaeng yon sa malakas manlait at magpakalat ng tsismis sa kanya. Isa rin ito sa mga dugong marites sa kanilang lugar at higit sa lahat, mag-isa lang ito sa bahay. Parehong nasa malayong lugar ang pamilya nito. Nasa probinsya ang asawa nito at nag-aasikaso ng mga negosyo, habang ang anak naman nito ay isang di. Gamit ang mabibigat na bagay sa paligid, winasak niya ang kandado ng pinto nito at pagpasok niya sa loob. Naabutan niya si Carla na umiinom ng tubig sa harap ng refrigerator nito. Halatang hindi rin ito narinig ang ginawa niyang pagwasak sa pinto nito. Parte yon ng kanyang kapangyarihan. Oras na maging invisible siya. Nawawala din pati ang ingay na kanyang nililikha. Bago pa matapos ang pag-inom ng babae, agad niya itong nilapitan at sinakal. Pagkatapos ay binuhat patungo sa kwarto at doon isinagawa ang kanyang plano. Kumalat ang mga bubog sa sahig mula sa nabasag na baso. Napasigaw na lang ang babae sa mga sumunod na nangyari. Kinabukasan, natagpuan na ring patay ang babae sa sarili nitong kwarto. Si Carla namatay sa panggagahasa. Ayon sa hinala ng otoridad, may pumasok daw sa bahay nito dahil sa sirang pinto. Pero ang hindi nila maintindihan ay kung bakit walang bakas ng mga paa na may nakapasok nga doon. Wala ring makitang fingerprint sa buong parte ng bahay, pati na rin sa katawan ng biktima. Ang isa pang nakapagtataka na palilibutan ng iba pang mga bahay ang tahanan ni Carla. Kung may sumira sa pinto nito, dapat ay maririnig yun ng marami. Pero wala sa kanila ang nagising ng gabing yon. Walang nakarinig ng kahit anong ingay. Naging payapa ang kanilang mga gabi. Naging malaking palaisipan din ang pagkamatay ni Carla. Tulad ni Elena, isa na rin ito sa pinaglalamayan ng araw na yon. Sa panibagong gabi, isang bagong biktima rin ang pinuntahan ni Ramon. Walang iba kundi ang kumpare niyang trador na si Jose. Isa ito sa mga pinagkatiwalaan niya noon. Isa din ito sa mga sinabihan niya ng pinakamarurumi niyang sikreto. Pero hindi niya akalaing ito pa ang unang maglalaglag noon sa kanya. Ito ang unang nagpakalat ng tsismis noon sa kanya, bago pa man siya putaktihin ni Elena na pinakamatinik ang dila sa lahat. At pagpasok niya sa kwarto ni Jose ng gabing yon, naabutan pa niyang nagsasarili ang lalaki. Nakahiga ito sa kama habang nakatitig sa cellphone. Pinagpapantasyahan nito ang sexy at magandang anak ng isa sa mga kapitbahay nila. Nakahubo pa ang salawal nito at kitang-kita ang pagkakatayo ng pagkalalaki nito. Humugot ng itak si Ramon sa kusina, sa kanya nilapitan ang lalaki. Hinintay lang niyang bitawan nito ang kargada. At nangyari na nga ang hinihintay niya, doon niya ito walang awang tinagbas. Halos magsisigaw ang lalaki at pumalahaw. Matapos maputol ang sariling ari, kumalat sa buong paligid ang ingay nito. Para itong hayop na kinakatay sa tindi ng panaghoy. Pati mga kapitbahay nito ay nagising na rin dahil dito. Hinawakan ni Ramon ng mahigpit ang patalim sa kakabuong lakas na itinarak sa bibig ng lalaki. Doon ito natuluyan. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, natumba ang kandila na itinayo niya sa harap ng salamin sa sarili niyang bahay. Sa sobrang pudpod na kasi nito, hindi na naging matibay ang pagkakadikit nito sa sahig. At dahil sa pagkakatumba nito, unti-unti nang namatay ang apoy.
Pagkalabas ni Ramon, nagulat na lang siya nang bigla siyang makita ng mga kapitbahay na nagising dahil sa sigaw ni Jose. Uy, anong ginagawa mo rito, Ramon? Bakit nandyan ka sa bahay ni Jose? Bakit siya sumisigaw? Anong ginawa mo sa kanya? Sunod-sunod na tanong sa kanya ng mga tao sa paligid. Nagulat siya bakit nakikita na siya ng mga tao. Iisa lang ang ibig sabihin nito. Mukhang may nangyari sa loob ng kwarto niya at namatay ang apoy sa kandila. Sa sobrang takot, dali-daling tumakbo palayo si Ramon. Lalo tuloy lumala ang problema niya. Hindi pa man siya nakakaganti sa lahat ng taong nais niyang gantihan, mukhang magwawakas na naman ang pansamantalang kaligayahan niya. Ang iba sa mga tao ay pumasok sa bahay ni Jose. Ang iba naman ay humabol sa kanya. Binilisan pa niya ang pagtakbo. Wala na talaga siyang balak bumalik pa rito, lalo't ngayong malalaman na ng mga tao na siya ang pumapatay sa mga residente nilang may dugong marits. Ngunit sa kanyang pagtakbo, hindi siya agad nakaiwas sa rumaragas ang truck. Tumilapon ang katawan ni Ramon sa lakas ng impact. Ang kabila niyang paa ay naiwan sa gulong ng truck. Habang ang ulo naman niya ay wasak na wasak. Halos lumabas ang utak. Hindi niya akalaing sa ganoong paraan pa magwawakas ang kanyang buhay. Ang mga kapitbahay ay hindi lamang natatakot sa pagkamatay ni Ramon, sila ay nagsisimulang maramdaman ang kanyang galit sa hangin, isang galit na hindi nawawala kahit pagkatapos ng kanyang pagkamatay. Isang galit na lumulutang sa mga salamin ng kanilang mga tahanan, mga salamin na biglang nagiging madilim, naglalabas ng mga refleksyon na hindi kanila kundi ng mga mukha ng mga biktima. Mga mukha nangingisi na may mga bibig na puno ng mga piraso ng salamin, naghihintay na kumanta ng mga bulong ng dugo. Sa mga gabing sumunod, ang barangay ay naging isang lugar ng mga anino na hindi mula sa liwanag kundi mula sa mga sugat ng mga bibig, mga sugat na nagiging mga dila ng sumpa, mga dila na parang mga kuko na kumakagat sa mga lihim, naghihintay na kumagat sa mga hindi handa. Ang mga tao ay hindi na nag-uusap, sila ay nananahimik, ngunit sa kanilang mga isip, ang mga bulong ay hindi nawawala, mga bulong na parang mga tinik na tumatago sa kanilang mga dila. Nag-iiwan ng dugo na hindi dumudugo, kundi nagiging isang amoy ng bulok na karne, isang amoy na nagmumula sa mga butas ng kanilang mga pintuan, mga butas na parang mga mata na nagmamasid sa kanilang mga gabi. Si Lila, ang kapatid ni Ramon, ay hindi na bumalik sa lugar na iyon, siya ay nanatili sa malayo. Ngunit sa kanyang mga panaginip, nakikita niya ang kanyang kuya na hindi patay kundi lumulutang sa mga salamin. Isang anino na may mga kamay na walang laman, mga kamay na humahawak sa kanyang liig mula sa likod ng kanyang refleksyon, naghihigpit na parang mga tanikala ng galit, naghihintay na hilahin siya pababa sa isang mundo ng mga bibig na wasak, mga bibig na puno ng mga piraso ng salamin na kumakanta ng mga bulong ng dugo. Ang kanyang puso ay laging mabilis, parang handa ng sumali sa ritual na hindi niya gustong aminin. Isang ritual na nagiging isang sumpa sa kanyang dugo, isang sumpa na hindi nawawala kahit pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang kuya. Isang sumpa na nagiging isang dila ng galit sa kanyang bibig. Ang mga otoridad ay hindi lamang nag-imbestiga, sila ay nagsisimulang maramdaman ang presensya ni Ramon sa kanilang mga opisina, isang presensya na hindi nakikita kundi ramdam sa hangin, isang hangin na malamig at mabigat. Parang hininga ng isang bangkay na nagising, naghihintay na kumagat sa kanilang mga salita na biglang nagiging mga bulong ng dugo, mga bulong na parang mga tinik na tumatagas sa kanilang mga dila. Nag-iiwan ng mga sugat na hindi gumagaling, mga sugat na nagiging mga mata sa dilim ng kanilang mga kaso, nagmamasid at naghihintay ng susunod na biktima. Ang barangay ay hindi na ang dating barangay, ito ay naging isang libingan ng mga lihim, isang libingan kung saan ang bawat salamin ay isang bintana sa impyerno. Isang bintana na naglalabas ng mga anino ng galit. Mga anino na lumulutang at humahagupit, mga anino na hindi nawawala kahit pagkatapos ng pagkamatay. Naghihintay na kumagat sa mga bibig ng mga hindi handa, naghihintay na gawing mga dila ng sumpa ang bawat bulong. Sa mga taon na sumunod, ang mga bagong residente ay hindi na maririnig ang mga kwento ng mga matatanda. Sila ay maririnig lamang ang mga bulong sa hangin, mga bulong na hindi mula sa mga labi kundi mula sa mga butas ng mga pinto. Mga butas na parang mga sugat na nagdurugo ng mga lihim na biglang nagiging mga dila ng galit, mga dila na parang mga kuko na kumakagat sa mga salita, naghihintay na kumagat sa mga hindi handa. Ang mga salamin sa mga tahanan ay hindi na ginagamit ng mahimbing, sila ay tinatakpan ng mga tela, ngunit sa gitna ng gabi,
ang mga tela ay lumulutang, naglalabas ng mga refleksyon na hindi kanila kundi ng mga mukha ng mga biktima. Mga mukha nangingisi na may mga bibig na wasak, naghihintay na kumanta ng mga awit ng dugo, mga awit na hindi naririnig ng tainga, ngunit ramdam sa kaluluwa. Naghihintay na hilahin ang susunod na tsismo sa pababa sa isang mundo ng mga salamin na walang wakas. Ang galit ni Ramon ay hindi nawawala sa kanyang pagkamatay. Ito ay lumalim, nagiging isang anino sa bawat salamin, isang anino na lumulutang at humahagupit, isang anino na hindi lamang kumakagat sa bibig kundi sa kaluluwa. Nag-iiwan ng mga sugat na hindi gumagaling, mga sugat na nagiging mga dila ng sumpa, mga dila na parang mga tinik na tumatagas sa hangin, naghihintay na kumagat sa mga lihim ng mga hindi handa. Ang barangay ay nanatiling payapa sa ibabaw, ngunit sa ilalim, ito ay puno ng mga bulong na hindi mula sa mga labi kundi mula sa mga butas ng mga pinto. Mga butas na parang mga mata na nagmamasid sa mga gabi. Naghihintay ng susunod na biktima, naghihintay na gawing isa pa sa mga dila ng galit ang bawat sismosa na hindi natuto.